Alright, welcome again to another episode of Late Spark. And pag-uusapan natin ngayon ang mainit-init na topic. Medyo relevant issue siya talaga ngayon and hati ang opinion ng mga tao. It's about the conflict of Israel and Palestine. Right? Israel, bro. Baka hindi Israel, bro. Israel. Sino si Ishmael? Si Ishmael yun, bro. Okay, so ako excited ako dito matuto kasi medyo nalilito rin ako sa mga pangyayari ngayon. And yun, pag-usapan natin ano ba yung issue, ano ba yung nangyayari talaga and gaano kalaking impact nito sa atin, no? Right. Tanungin natin si Rui, bro, kasi si Rui history buff. It's very hard to I think everything is oversimplification. Doon sa war. Una, it's not about just the religion, Christianity, Judaism, Islam. It's more than that. So again, ang hirap mag-oversimplify. I think you can watch a lot of history sa YouTube, but siguro one of the things is that both Israel and Palestine, they share the same land. So imagine mo, parang kung Pilipinas, kasi natin China, mag-aaway talaga tayo. And by the way, ito na, no, stand na, no, parehas silang merong claim dun sa land. I mean, siguro, pag hindi mo masyadong alam, parang Israel, sa Israelites yan, sa Jews yan. Pero even the Palestinians has claim to that land. 100 years na war na to. So, ikot lang to ng ikot. Right. So, that's one thing. Number 2 is yung claim to Jerusalem. Because tatlo yung nakiklaim doon. Tatlong major religion, Judaism, Christianity, Islam. These are the top 3 religion, di ba? In the world. Marami kong kwento dyan kasi nagpunta kami dyan sa Israel, mamaya na lang. Pero sobrang taas talaga ng tension doon. Yeah. And I think yung claim nila sa Jerusalem na yun yung the most holiest place nila eh. Yeah. May kwento ako dyan, di ba? Alam mo, yung kasi ngayon yung Israel, dahil sa mga peace treaties, patsi-patsi yung land. So imagine mo, parang, bawa, yung Gaza, bigay natin sa Palestine. Tapos, bawa, isipin mo, naglalakad ka, West Bank, Palestine din. Lalakad ka, Israel territory, mamaya, Palestinian territory na, tapos mamaya Israel ulit. Lalo na yung Jerusalem, talagang patsi-patsi. Ngayon yung pinakagitna. Talaga? So in Jerusalem, within that? Lalo yung Jerusalem. Kasi nga nagbibigayan eh. Pero hindi talaga, walang totoong peace eh. Yeah. Kumbaga parang may kumakantang, makapit bahay ko si RJ, tapos kumakanta siya, hanggang alas 10 ka lang, ano ba yan, sakit-sakit na naman. O sige, hanggang 9:30 na lang, o sige nagkasundo lang, pero sa totoo lang, walang totoong peace. Kaya pagka sumobra lang siya, 9:35, galit na ako. Sabi mo hanggang alas 10 lang. So, again, oversimplification. Yeah. Lalo na in Jerusalem, yung pinakagitna, kung saan yung nakikita yung Dome of the Rock, that's actually an Islam territory. Doon ako muntik na mamatay. Bakit, bro? Kasi ba't ka sumama sa ghetto? Hindi, nagba-vlog kasi ako doon. Nagba-vlog ako, tapos sabi ko, this is the minefields of this is where this is where Isaac was sacrificed. This is the first temple. Narinig ako ng mga Palestinians. Galit. Lumapit si Pastor Lloyd yung nagvi-video sa akin. Videoan mo ako, bro. I'm so excited. And tapos lumapit sa akin. Tapos galit talaga. As in, papatayin ako. As in, or ikukulong. Si Pastor Lloyd tumakbo. Iniwan ka. Iniwan ako. Shoutout kay Lloyd. Hindi ako kasali dyan. You're the man. So, ganun sila ka-sensitive. Hindi lang kasi talagang triggered sila eh. Ako personally. Sige, go. Hindi, nung mahuli na ako, anong ginawa ko? Di sabi ko, ala. Ako, personally, I'm not really familiar with the whole story. And what I heard only is that it's been happening for a century already. Yeah, sobrang tagal, or 500 years pa, sobrang tagal. As in. And then, syempre, dahil maingay siya ngayon sa social media, na may napanood akong isang clip
about the history of that. So it started kasi 'di ba way back yung Israelites Walang land talaga. Displaced sila eh. Diba? 70 years. Doon nag-start yan eh. Doon nag-start sila eh. Even sa Bible na nakasulat naman doon na na-exile sila and all that. Yung isang sinasabi nila, yung isang side is that yung Palestinians nandun naman sila sa lugar na yun eh. Yeah. So, lumaki na sila doon. Yes. Inona nila yung place and all that. Or nandun sila talaga. So, hindi naman nila alam na mayroong Israelites dahil na-displace nga sila for a long time. Yeah. Ngayon, nagkaroon ng treaty and all that. Nag-decide yung mga Jews na I think sa sect ng Zionism. Zion sect. Isa sa nagpauwi sa kanila yung British eh. Pinauwi sila. Pinauwi sila dahil nga dun sa sect na yung parang extreme Zion movement na kailangan natin ng sarili nating lugar. Bumalik tayo dun sa land natin. And then, kinausap nila yung mga British, tapos sinuport sila ng British, and then eventually, sinuport sila ng West as we know it. Even UN, supported din ng ang Israel. So ngayon, ang nangyari doon sa mga Palestinians, ba't dumadami sila? So dumadami na sila, naglagay na sila na ito amin to tapos actually ngayon nga daw mas malaki na yung space ni Israel. No, they were able to get the whole land. Yeah, the whole land. Ang meron na lang ang Palestinians ay yung Gaza and the West Bank. Sa dulo na yun, and sabi, itong two places na to, yun daw yung parang unfertile, parang unproductive place. So parang syempre, yung mga taong silang na-displaced din, ano nangyari sa kanila? Yeah. Pero more than that, meron ako isa napanood. Sobrang mga short lang naman ito napanood ko. Para sinabi niya. Instagram. Parang shorts lang. Sabi nung isang sa mainstream media kasi, laging highlight yung, syempre, yung attacks ng ganito, ng terrorist group. Tapos, ganito yung casualties. Pero kinumpare niya, ilang rockets na ba yung nilabas nung Israel. Hindi, nung Palestinians. And ilan yung casualties. So, ewan ko kung totoo, verified, pero sobrang shocking kasi yung 36,000 na rockets daw na pinaputok ni nung Palestinian group. Yung Hamas or kung sino man, kasi parang hinalo-halo niya na, basta Palestinian movement. Ang namatay lang, wala niyo ilan? Less than 1,000. 56 or 65. Somewhere, ganun lang yung sabi nung shorts. It's not verified, I don't know, pero kung yun yung maririnig mo, syempre shocking, di ba? And sa mainstream, ang lagi natin na mainstream media or news, lagi sinasabi na, ito, binombahan ganito, ganyan. Hindi naman natin na-verify yung mga bata. Yung mga bata and all that. And even, yung isa sa pinakamaingay, yung binomba yung isang hospital. At sa dami na yung nakita nyo yun. So, meron kasi akong friend na Lebanese. And siguro yung Lebanon kasi malapit sa area of conflict. So damay din sila dahil sa They're siding with siding with the Palestinians actually. And this guy is a Christian din naman. Yeah. Pero he's siding with even Egyptian pastor, meron din siya. Bakit ganun yung ginagawa? Pero so some people are really questioning the acts of the Israelites. So the Israel, hindi Israelites, the Jews. Hindi lang Jews. Hindi yung Israel na nation. Mismo. Yeah. Bakit ganun? Bakit daw kinokondone nating lahat yung genocide? Yun yung big claim ng ibang side of the story. So the other side of the story is birthright nila yun eh. Lupa naman nila talaga yun eh. Bakit hindi sila pwedeng i-take yung lupa nila? The other side is, may mga na-displace din, kagaya nila na na-displace, na anong gagawin sa kanila? Refugee na sila forever. And, imagine nyo, wala silang laban sa warfare dun sa technology na meron yung Israel. Because, ang galing nila eh. Kasi from across the world, lahat ng mga magagaling nila nagsama-sama. Tapos yun. Israel now is first world, di ba? Yep. It's a first world country. Yep.
if not number one sa modern warfare, they're on the top. Yeah, within the top. Yeah, 10. they're in the top, and they're supported by the US, supported by UN, supported by Europe. Ano yung tawag sa Europe? European Union. So maraming nakasupport sa kanila. Hindi ko pa alam to. Marami pang mas nakakaalam na sobrang affected nila kasi may family sila doon and imagine that the pain that they're suffering. Correct. So as I was talking to a friend din kanina, sabi niya ang hirap mag-side kasi syempre parehas naman may claim. Pero dapat tayo we're for peace, parang gano'n. Paano, pero ang tanong ko sa isip ko, paano tayo magsa-side sa peace kung meron talagang conflict na existing? Paano natin ipopromote yung peace kung may matinding conflict? Kasi talagang patayan na to. Right. Yun. I remember watching show kasi si Nas Daily Yeah. is a Palestinian na pinanganak sa Israel. So Palestinian roots pero Israel citizen. Iba pa yun. So sobrang torn siya kasi if you remove Israel, wala kami. Pero if you remove Palestine, wala rin kami. Kasi yung roots niya was Palestine and may friends siya sa Israel, may friends siya sa Palestine. Very interesting. I think if you want to understand what's happening with the war, medyo mas maganda yung entry point na yon, na video na yon. Kasi unbiased. Ibig sabihin, correct. Ang point niya, lahat naman namatayan. Lahat naman ay lahat may victims of war na tinatawag. And yun nga, nabasa ko din yung sinabi ni Koy na ang claim ng Israel kasi ancient land namin to. Which is true. Which is, obviously, they have the whole Bible that backs it up. Na ancient land nila to. But you have to understand, nung sinasakop din yung Israel, they were throwing people out, di ba? Yeah. Di ba? Sa Jericho pa lang. Yeah, Jericho, di ba? They were throwing people out because God said that's gonna be their land. Di ba? So, ang claim nila in that land is because God said so. God says so. And that's just it. Right? And then, ang hirap din naman labanan nun, bro. Paano ka lalaban? Sabi ni Lord to. Sabi ni God to. So, syempre, tapos yung heritage nila na, we know how rich the history is. Yeah. And the culture is. So, yun yung claim nila. Kaya lang, pag tinignan mo din yung kwento, pag hindi mo sinama yung ancient history ng Israel, tapos tinignan mo lang yung modern times. Bro, pumunta sila dun sa lugar ng Palestines. Pinaalis nila lahat yung mga Palestines dun. Sa amin na to. Tapos nagkaroon ng, I think if I remember it correctly, nagkaroon ng parang 3-day war. 6 days. 6 days? 3? Sure ka ba? The 6-day war. 9 na lang para... So nagkaroon ng war. Nagkaroon ng war, bro. They were able to take control of everything actually. Tapos binigay lang nila ulit sa Palestine yung Gaza Strip at saka yung West Bank. Pero they control it. Ibig sabihin, dyan kayo tumira, but they control it. Kaya nga nung heavily guarded yung nung nag-decide sila na i-cut yung lahat ng supplies, they can do that because sa kanila, in a sense, parang sa kanila yun na pinayagan lang namin na po the same. And when you say cut yung supplies, anong ibig sabihin nun? Yun talaga, wala ka talagang tubig, wala kang pagkain. Walang food. Tapos, so yung problema ng mga hospital was, pati yung electricity yata na-cut. Oh. So, because of Grabe, no? Yung mga ICU, it's not gonna function kasi walang kuryente eh. Diba? So, we're not sure if that's verified. It's a no. It's I think the problem is when you, sabi nga ni Adam Mabry, stop taking sides. Because it's a very complex and malalim yan eh. Ano?
just say na Hindi siya pwede for over. Israel tayo. So, let's So way back Moses ba? And by the way, Hamas is not Palestine. Yeah. Kasi parang this is a small terrorist, parang Abu Sayyaf, right? Na doesn't represent everyone in Mindanao. Parang ganun. Kasi may mga Palestinians din naman na parang which that's the heartbreaking part for me because amidst all of this war are innocent people literally caught in the crossfire. Yeah, so ang sabi ng Israel, parang, sige, bobombahin namin to, lumikas kayo. Pero ang lilikas, parang 1.2 million yata, bro. Yeah. They're expecting to move 1.2 million na maglalakad lang from their houses to somewhere else. On the other hand, pag tingin natin yung history, gulpi rin naman yung mga Jews din, di ba? Adolf Hitler, all the things. Kasi di ba, parang sila, nakawawa din sila. So talagang palaban din sila talaga. Pero pag tinignan mo, grabe din naman yung ginawa sa kanila. Kaya siguro ang hirap talaga nung position na mag-take sides, lalo na tayong mga outsider tayo. Hindi, mag-take sides tayo ngayon. Ang hirap bro, kasi sobrang lalim nga nung issue. Tapos hindi naman tayo mga taga doon. Yeah. Hindi natin nakikita tayo, namumuhay tayo, na gigising tayo, kakain tayo, di ba? May work tayo, maayos. May certain kind of peace pa tayo. Pero sa kanila, hindi nila alam kung may bukas pa kasi ang almusal mo, granada, rocket missile, kanya. Right. So matindi yung experience na yun. And again, it's two sides. There's two sides of it. Noong una kong nabalitaan, there was a news anchor who said, Israeli siya. Tapos sinabi niya na we have the right to defend ourselves in our country. Sabi niya, ano itsura nito? What would you feel if habang natutulog ka, may papasok sa bahay niyo, kukunin yung lahat ng anak mo? Yeah. Tapos papatayin sa harap mo. Yeah. Oh. So ganun yung terror on their side. On the other side naman, ang gagawin mo kapag kagising mo sa umaga, biglang sumabog na lang yung bahay ninyo. Because of the missiles naman, no? Israel. Hirap. And there was a journalist na fina-follow ko ngayon. Nag-blow up siya kasi nga kino-cover niya yung nangyayari sa Palestine. Updates. Oo. So meron siyang mga reels na Punta kayo tayo doon, Lynch Park. mga bata, bro, mga bata. Sobrang leader mo nagpunta ka. Doon tayo ng vlog. It's complicated and scary. And ako yung iniisip ko, parang una, how do you lead? Yeah. In those times, di ba? Crisis. Crisis, tapos hindi mo alam kung anong sino Ikaw yung mamatay. presidente ng Israel. I remember Pastor Eric saying, di ba? Parang sabi ni Pastor Eric, the higher you get into leadership, the more difficult. the scarier it is. The Kasi choices would be. you get to decide who lives and who dies. Tama. Like for example, if you're a CEO, di ba? You're gonna entrench people. That's basically saying, from today, Bahala ka sa buhay mo. wala na kayong kakainin. Bahala ka sa buhay mo. So, paano ba yun? Parang, meron ba kayong mga moments of Tough calls. Sa RJ, marami yan. And Crisis and management. Ano yung parang guiding principles nyo doing that? Ikaw muna to, RJ, kasi ako, crisis management ko, kinagat ko eh. So, iba yung... Ako yung crisis. Ako yung crisis eh. I am the crisis. Crisis. Nisip ko eh. Pero parang, siguro wala naman akong gano'n kagrabe na sitwasyon. Pero yung tough call lang na, mahal ka kasi sa akin yung culture na alagaan. So, if one person, nakikita ko may parang ang tawag ko sa kanya, virus eh. Right. One negative person, one... Sobra naman. Nakita mo, oy, virus, good morning. Hindi naman. Pero yung behavior, diba? Yeah, toxic. Siyempre, you have expectations. Siyempre, pag leader ka, ang expectations mo, pag nandito ka sa team natin... Oh, the rotten tomato. Oh, expected ka na treat everyone na maayos, diba? Pero, there are people na hindi mawala sa kanila yung gossiping, yung mga ganyan. Right. And it's really hard, pero you have to, number one, talk to that person. Tapos, syempre,
make sure na dala mo lahat ng information bago mo siya kausapin. Or else, sasabihin, para lang pagbibintangan mo siya. Pero yun nga, yung act of confronting yung tao na yun, tough call na siya eh. Right. Kasi yung, babasagin mo yung awkwardness doon sa parang, sanay naman ang Pinoy na hayaan mo, titigil din yan. Pero pag leader ka kasi, hindi pwedeng hayaan mo na titigil siya eh. What you tolerate, you create. Correct. And hindi mo alam kasi may isang tao na siya nakakausap. Next time, 2 na yan. Yep. Next time, 3 na yan. Until, pag dumami na, minority na yung tayo na mag-uphold ng culture na binuo natin. So, yun yung timing na kausapin siya. Actually, hard yan dahil napakisama mo na yung tao na yun. And kausapin siya to cut the person. To cut yun na narinig ko to. Ito yung ano bang stand mo dyan? Totoo ba itong nangyari? Masakit nung ang gusto mong mangyari, sana hindi totoo. Kasi alam ko na yung tao na to eh. Para pag sinabi niya... Sa inalagaan mo to eh. Yes, pag sinabi niya na, nagawa ko yan. Tas ano yan? Oo, nagawa yan. Ano yan? So, kailangan mo nang mag-decide na, ako, isang pinaka-decision na gawa ko before, kailangan mo nang umalis. Parang kailangan muna namin, kami muna, and then figure out mo yung sarili mo. And so far, hanggang ngayon, hindi niya ba na-figure out yung face the wall siya muna. Tapos pag nakakausap mo siya, awkward kasi hindi niya rin nakayang tumingin na sa'yo sa harap. Yung wait, pero na-try mo munang i-correct. Yeah. Oo I tried. Yeah. Hindi naman niya outright willing naman siya. Pero yung siguro may naging habit. May bit-bit. Ano yun? May karga. Mahirap eh. Parang identity niya na mismo yung demonyo. Demonyo. Yun lang. Yun yung, pero wala namang sobrang drastic na may nawala ng trabaho sa decision ko na yun. Yun lang. Yung naapektuhan yung friendship na nabuo mo. Pag may mga ganun tough calls. That's Imagine mo yung ini-imagine ko lang yung kung ako yung presidente ng Israel, diba? Ano ba? Presidente ba sila? Prime Minister Netanyahu. So kung ikaw yung leader, diba? Sige, babombahin natin to, boss. Oh man. Correct. Diba? Yun sa movie, may God have mercy on our soul. Diba? Tapos babombahin na nila. Tapos who decides saan babombahin? Ilan yung casualties? Tsaka hindi yung declaring na we're at war. Yeah, diba? Parang, kasi pag in-accept mo na yun, you have to fight back na. You have to... The thing is, they have been in war for so long. Ngayon lang natin talagang naging parang big deal sa atin kasi but this was the biggest yata. Yeah, the biggest again. Again, in a long time. In a long time. May friend ako, sakto nag-dinner kami kahapon. So, work from home siya at may mga counterpart siya sa Israel. So, ito nga, nangyayari. So, may mga Zoom call na to. Mamaya, maririg na lang silang wang-wang. May mga... pang The Purge, ganyan. So, wait lang. May titignan lang kami. And most of the people doon... Wait lang, may message. Sa atin, normal ang bagyo. Nagugulat sila sa bagyo. Binabaha tayo. Nagugulat sila sa Japan naman. Lindol. Yeah. Sa kanila, yung gera. Nung nandun kami, bro, nagkala talaga yung mga... Dead bodies? Hindi naman. Zombie. Kala siya sundalo. Tapos, talagang yung ROTC nila doon, that's not what it's called. Pero, talagang required. Kasi kailangan talaga. Si Galgadot. Ini-enlist talaga sila. Enlist sila. Parang South Korea. Lugi sila kay Galgadot. Wonder Woman. In fact, nung nandun kami, muntik na mag-gera. Kasi muntik ka kang ma-enlist. Kasi sawang-sawa na kami sa pagkain, puro tinapay. Naghahanap kami nila pa sa Eric ng iba. May nakita kami shawarma. Punta kami sa Jericho. Jericho is Palestinian territory. Again, patsi-patsi nga. Yung parang, dito, tapos move ka lang ng konti doon. Puro Palestinian. Tapos nakita namin na, uy, there, shawarma. Kasama na yung tour guide namin, Jew. So, Israeli siya. So,
O di kaya niya kami bumili. Parang tinaga kami nung Palestinian. Minahalan. Kasi Foreigner. tourist. Tourist. Nagalit ngayon yung Israeli. No, don't buy from him. Sabi niya ganun. Don't buy from him. He's taking advantage of you. Why are you nangingalam here? Nakalimutan niya yung English. Biglang yung Tagalog sa galit. Let them buy. No, we're not gonna buy from him. Magbubunutan na talaga. Tapos kami naman, no, we don't like shawarma. No. We like peace. Peace. Ganun kataas yung tension, bro. Grabe. Kaya talagang normal sa kanila. Yun nga kasi parang wala talagang kapatawaran eh. Hirap. So I guess ang ending nito, bro, yung legit na makapagpatawaran, mag-reset tayo. Kasi Back to zero. Usap. Laging babalikan. Actually, hirap din mag-usap. Yeah, bro, kasi nga, Hirap mag-usap. frat man ako before. Yeah. Ang mahirap sa mga frat war kasi, May damages. bro, marami ng damage on both sides. Kaya nga eh. So, like, ang hirap mag-clean slate. Hirap. Because may isa lang makaalala nung ginawa nyo dun sa nanay nila. Triggered na. Tatay nila, bro. Ang hirap magkaroon ng blanket na, sige, forgive. Kunyari, walang nangyari. Diba? Oo, bro. And it could have been easier if 5 lang kayo, 5 lang sila, magpatawaran tayo. Diba? Pero bro, millions on both sides, parehas na aggravated, parehas na nawalan, parehas na ano. And right now, pare-pareho na sila may personal Ang stories. hirap diba? bro Kasi, so yun nga yung, bro, si Jesus talaga yung sagot. There's no other way for Lahat that to talaga, end. bro. Kasi, ang mangyayari lang dyan, mangingialam yung UN, mangingialam yung whoever, tapos, compromise na naman. Yun din, no? pa rin. Yung, syempre, di ba, allies kayo. Pero paano ka sa side doon na knowing sa gagawin nyo, meron kayong mapapatay, meron mga families na Yeah. na-destroy. Like, yung decision making din ng mga leaders na, teka, kayo na nag-aaway dyan, oh. Pero dahil nga may agreement tayo, Ganun ka powerful yung may alliance tayo. leadership position nila. Even yung yung pinaka-leader nung Hamas. So this guy is sobrang extreme niya talaga, 'di ba? Pero pag nakita mo siya, just an old guy na Kita ko siya sa McDo kanina. bibili. Di ba, sobra. So imagine mo na influence niya yung group of young extremists. Let's go do this to the music festival. Gawin Kaya natin. parang sobrang daling mag-comment Madali lang. about it. But you have not even... Experiencing it. Di ba? Parang The hell of it. not even close to Wala ka sa gabuhok. the kind of tension, history the and kind everything. of conflicts. Ang hirap. Like, nakakatulog ka kaya sa gabi knowing na... Pwedeng mabomba yung bubong mo. Oh, yeah, that's one. Pangalawa, if you were the president, nakakatulog ka ba sa gabi knowing ang dami mo nang napatay? Alright, ang dami mo nang... So tingin nyo, ano yung pwede natin gawin? Like, wala, definitely Suggest outsider tayo. Sabi tayo. natin. Chat natin yung president. Tigil nyo na po yun. Pwede na po ba? Tama na. Stop na po, please. Stop na. Please. Sobrang loose. Sige, bro, manawagan tayo ngayon. Nanonood ka, president. Prime Minister. Tama na po. Netanyahu. Pero, meron siyang interview with Jordan Peterson before the war. Ano? Ang ganda nung niya eh. Maganda yung point of view niya, world view niya. Kaso, syempre, hindi natin alam eh kung ano Yeah, yung bro, hindi talaga natin. hirap eh. Plus, hindi natin alam if there's an external Factors. hidden power that's moving all of this together. Kasi, Correct. meron pang conspiracies within that na fabricated lang actually yung Hamas, gusto lang talaga Sila rin magkagera, yun. sila din yun, and all of that. Like yung bomba dun sa ospital, no one's claiming that. Yeah. Diba? No one's claiming. So they're saying na yung bomba galing sa Israel. Tinuturo nung isa. Yung Hamas Israel yun. naman, sinasabi, no, hindi mo galing sa amin yan. Ba't Pwede, kami no? magbomba dyan? Ibang nagbomba May dyan. napalad ako conspiracy theory kasi hindi gumana yung hindi ko alam kung Iron Curtain yung tawag nila dun sa mga Iron rockets. Dome? Iron Dome, diba? Hindi gumana eh. Hindi nasapo. Nahack daw. Baka daw, at wala raw capability yung mga ibang bansa. Russia daw yung gumawa.
Ooh. Now, so, Another again, another conspiracy. conspiracy theory. So, manawagan tayo kay Vladimir Putin. Wag na po, promise. Bro, mayayari tayo. Napaka-insensitive niya. Wag na po, please. Hindi, nananawagan nga tayong tumigil ni. Sensitive nga tayo. Genuine yung manawagan ni Ruby. Kala mo si Yuval. Pero ano talaga, bro? I think unang-una, what we can do is to be careful with the comments. Right. Yeah. Pray Be for both careful sides. pray for both sides. May isang- Try to understand both The whole sides. story. The full story. Kesa yung, di ba, yung One side lang. Yung Lagay ano ka ng nga, flag diba? ng Israel, diba? Isang influencer and financial guru, nag-comment lang siya na yeah. Thank God. thanks God. Thank God, di kami Thank God. natuloy. Na safe kami. That's perfect timing Yeah. talaga. Tapos, ayan na, syempre Nabash tumigil din. din yung mga tao. Pero kung tutuusin, wala naman siyang mini-min. Insensitive lang talaga na sinabi niya na ano nga yun? God's timing is perfect. Na hindi siya nasama dun sa conflict. No, so, ganun ka-trigger ng mga tao ngayon. So, ingat talaga. Ano naman natutunan natin dito, Sam? I mean, at the end of the day, kung wala tayong natutunan, wala lang. Sumaw lang tayo sa... Yeah. Ako natutunan ko, you really have, alam naman natin yun, there's always two sides to the story. So in leadership podcast pa din to, you really have to listen on both sides. Yeah. Meron kang magkaaway na staff. Talagang may bias ka. Baka Lalo itong... na, kaibigan mo yung isa. Bawa kayo. Hindi, pares ko kayong kaibigan. Mas kaibigan ko kaibigan mo ko eh. So may bias, di ba? Ganyan talaga si RG. Yes, RJ talaga, bro. Di bali, usapin natin. Pero, as a leader, pakinggan mo siya. Right. Pakinggan mo both sides because lagi naman yan takes two to tango. Takes two sides of the coin. Just like this war. Pakinggan mo para magkaroon ka na. Kasi pag grabe manood kayong YouTube. Yeah. Dami talaga. Cycle talaga. Parang may era na grabe si Israel kay Palestine. Sa May daming era na magandang documentary about grabe it. si Palestine sa Israel. Ngayon, yun yung reason ngayon, di ba? Parang sila yung nauna. Yeah. Pero hindi talaga. Parehas lang silang naggagantihan over the years. Right. Ano pang natutunan natin dito sa Manawagan. Manawagan, no? Sa akin, I think this is the hard part of leadership. At the end of the day, you're gonna have to make a decision. Correct. And your decision is going to affect people's lives. Hindi pwedeng walang gawin, no? Yeah, this is the messy part of it. Like, yeah, may perks. A lot of people look at leadership and it's perks. Pero this is the responsibility side of leadership, that somebody has to make that call and somebody has to take the blame for that call. Take the blood on your hands. Yeah, so alam mo yun, firing people, talking to people because they need to be, they need to be addressed. Those are difficult parts. You could have, di ba? Parang kung di ka naman leader, di man siya gagawin eh. But because you're a leader, there will be tough calls to make. Correct. And siguro babalik pa rin tayo na sana yung mga to, may mga kaibigan na okay lang yan, bro. Tama naman yung ginawa. May mga ganon, di ba? Meron silang community na kayang sumalo dun sa weight. Because it's a very weighty thing to do. Sobra. So, yeah, that is leadership. And I'm sure may mga nakikinig sa atin, may mga nanonood sa atin who are going to be in positions of that. I mean, times of decision making na may tension, may conflict, at may consequences. Pero we hope that you still make the call. True. You still make the call. Kasi not deciding and delaying the decision also has consequences. Yes, true. May cost yun. Correct May yan. cost pa din siya. Yeah.
Choice pa rin yun eh. Yeah. And hindi mo pipili yung consequence eh. Ako siguro, sa tough calls, like, yung leadership mo should be influenced by yung mataas expectations sa sarili mo. Kasi, you don't want to be influenced by other people's example, other people's experience, and yung tawag dito yung intense emotion, extreme emotions. Kasi right now, emotional lahat ng mga tao eh. And mahirap gumawa ng decision pag too much emotions yung dinadala mo. So you have to be logical pa rin. You have to think of everyone. So at least sound pa rin yung magiging decision mo. Pero again, may mga mako-compromise. Pero ito yung time na aangat talaga yung leadership mo when it comes to tough situations. Yeah. Ikaw, Koy, how do you Sa akin, siguro, nasabi niyo na yung mga points niyo. We're just making this topic really light, but we're laughing and making jokes on things and making things light. Pero we know barely kung gaano kahirap to, and we are really sorry for what's happening. And our prayers are for you guys, dun sa mga nadadamay na civilians, na wala namang kinalaman dito sa pero nadadamay sila. Our prayers are for you. And yun nga, ang hirap maging leader sa gantong panahon na puno ng crisis. And ganun talaga, may mga panahon na mahirap pero kailangan mo mag-decide. Yeah. Mahirap pero kailangan mo mag-take side. Mahirap pero kailangan mo mag-take ng stand. So, yun, siguro ang magagawa natin, we can learn more about this topic and educate ourselves para kung mangyari sa atin, we're ready. Kasi mahirap talaga yun, bro. Hindi ko ma-imagine happening to us. Research. Are we ready? We cannot. I mean, we're not ready, of course, but ayun, sobrang hirap nito for them. And our prayers are for you. And gusto ko lang i-add yung, I guess, as a leader, it's crucial na ngayon pa lang habang walang conflict, clear na yung values mo. Yeah. Clear na yung things that you want to stand for. Yes, I agree. Clear na yung mga bagay na ready kayo paglaban. Like, if you're gonna choose your battles, at least clear sa'yo which battles are worth fighting for. Para pag dumating siya dun sa situation na yon, hindi ka masyadong hindi ka matagal mag-decide. Hindi ka masyadong matagal mag-decide because may checklist ka na eh. Diba? Na 1, 2, 3, 4, 5. Correct. Okay. It's time to go to war. Parang ganun. Parang, again, we're making it sound like it's so easy. Pero, at least ngayon pa lang, clear na sa'yo. Like, okay, kapag ganito yung nangyari sa business, we have to let someone go. Yeah. Diba? Kailan yun? Ano yun? Diba? At ano yung basis? Correct. Who are you gonna let go? Ngayon pa lang, di pa siya nangyayari. You're already thinking about that. You're thinking about that ahead. Para pag nangyari yung time na yun, you could take out your emotions kasi meron ka ng clear na... And alam mo na yung non-negotiables mo nun. Right. That's good. Right. Yung sabi ng ni Rob, I like that yung clear values. Halimbawa, kung alam mo na mas angat yung family mo kaysa sa work mo, pag nagtama yung dalawang madali mag-decide. Correct. Parang, hindi, pipiliin ko, may basketball game yung championship yung CUL, for example. Versus this. Okay, ikaw yung may championship. Hindi yung tagal na mag-decide. Kasi doon nga, teka lang, ang hirap mag-decide dito. Ang hirap. Kasi hindi clear yung values mo. Yeah. Correct. I like that. Yeah. Yeah. Okay. And that's it for our episode. I hope you guys are... Parang lungkot ng ending na. Bawi tayo sa next episode. Bawi tayo sa next episode. But let's pray talaga. Let's continue praying for this conflict. And soon we'll find peace together. Wala tayong dumagdag sa gulo ng mundo. Wala tayong makisaw sa kung hindi natin alamin natin. Yeah. So thank you everyone and see you again on next episode. Like, subscribe. All right.